Sa nakaraang video ay nagdesisyon na ang Emperor ng Great Ming Empire na ang magiging opisyal na relihiyon ng imperyo ay ang Heavenly Demonic Cult. Sa isip naman ng Great Flourishing Head na hindi maganda ito, dahil sa ginalit niya ang Emperor, at ito ang taong laging pinipili ang kung ano ang labis siyang magbebenepisyo pagdating sa politika, ngunit kahit pa ang mga taong ito ay tulisan. Sa isip naman ng Emperor na kailangan na niyang iwasan ang taga-Jiangho sa nangyaring insidenteng ito, ngunit hindi susuko ang mga ito ng ganon kadali kung nakapaglagay na sila ng espiya sa loob ng Imperial Palace. Dagdag pa nito na si Qian Yuwun, ang kapangyarihan nito ay lagpas na sa imahinasyon, maging ang kanyang taglay na katalinuhan ay ganon din, at labis na mautak ito para matagumpay na masira ang mga plano ng kanyang mga kaaway, at magawang kontrolin ang puwersa gamit ang iba. Matapos ay sinabi nito sa dalawa na makinig sila, dahil ang rason kung bakit nito pinili ang Heavenly Demonic Cult bilang ang kanilang opisyal na relihiyon, ay upang mapabagsak ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at kung wala silang maibibigay na magandang plano bukod sa kanyang ginawa, ay hindi nito babawiin ang kanyang desisyon. Nagpadala naman ng sound telepathy ang Western Depot Head at sinabi na mukhang hindi nila mapipilit ito ngayon, ngunit binigyan sila nito ng oportunidad, at kailangan na lamang nila na makahanap ng magandang solution. Sa Henan Province, Orthodox Murem Alliance Headquarters, dahil sa pag-anunsyo ng Emperor sa pagbabago ng kanilang relihiyon, ay ang 17 na mga master ay nagdaos ng pagpupulong ng 3 araw, para sa kanila na nakipag-ugnayan para mapabagsak ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay ang ganitong pangyayari ay hindi nila labis na inaasahan na mangyayari. Ang isa pang punto ng diskusyon ay ang martial power na taglay-taglay ngayon ng ating bida na si Qian Yuwun, ang expert martial artist na sinasabi na may kakayahan sa paggamit ng formless sword ay lahat ay nasa katendaang gulang na, kaya naman ay mahirap para sa kanila na paniwalaan na kagaya lamang ni Yuwun na nasa kabataan pa ay nagawang makatangtong sa ganito kataas na martial arts. Sa kalagitnaan ng pagtataka, ay isang panauhin mula sa Imperial Palace ang dumating. Sabi nito na ang Emperor ay handa na baguhin ang kanyang desisyon kung mayroon silang mas magandang suhestyon, at ito ay ang Imperial Palace Great Flourishing Depot Spy na si Miju. Dahil dito ay napaisip naman ng Murem Alliance Head, sa isip nito na kahit na nasa nakakahiyang sitwasyon ang Emperor, ay si Changsu ay walang kahit na anong ginawa kung hindi ang manood lamang. Sa isip naman ng isang master na walang duda na ang Emperor ay madidismaya sa kanila, at mukhang ang Kungtang Sect ay hindi na ganun kalakas pa. Nagdadasal naman si Changsu at matapos ay sa isip nito na sa kabila ng pagsisikap niya na balaan sila patungkol sa kapangyarihan na mayroon ng demonic cult leader na si Qian Yuwun, ay kapag tinanggihan nila siya na paniwalaan ay wala na siyang magagawa pa patungkol dito. Kaya naman ay sinabi nito na nasa nakakahiyang sitwasyon sila ngayon, at inaako niya ang lahat ng responsibilidad patungkol dito. Sabi naman ng ika-17 master kung nakakaramdam na ba ito ng galit, dahil sa nag-alok ito ng maraming beses sa kanya ng tulong upang magawang maiwasan ang ganitong sitwasyon na mangyari, ngayon na nasira na nito ang lahat ay nais lamang niyang takasan ito. Nakaramdam naman ito ng galit sa sinabing ito ng master, dagdag pa nito na tanong kay Changsu na kung nagagalit na ba ito sa kanya, dahil hindi nito maaring maiwasan ang hindi siya sisihin. Sinang-ayunan naman ito ni Changsu at sinabi na tama siya na hindi na niya maiiwasan pa ito, dahil sa inaamin niya na ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa wala siyang magawa, ngunit kahit pa siya ang nandoon ay wala pa ding magbabago at isinusumpa niya ito sa kanyang braso. Dagdag pa nito na ang kanyang salita ay matibay at hindi niya dapat nasubukan ito, ngunit nanindigan naman ang isang master at sinabi na ipapakita niya dito ang kanyang makakayang gawin. Kaya naman ay sinabi nito sa kanilang pinuno na ipadala siya nito sa Imperial Palace upang kaharapin ang Emperor at mabago ang kanyang desisyon, at magagawa niyang maayos ang sitwasyon. Sa isip naman ng Murem Alliance Head na mabuti ang nangyayari, dahil hindi niya inakala na may maglalakas ng loob na makisali upang subukan na maayos ang problema, kaya naman ay tinanong niya ang master na kung sigurado ba ito sa kanyang nais na mangyari.
Sa isip naman nito na hindi siya nagkaroon ng oportunidad upang maipakita ang kanyang silbi sa posisyon nito dahil sa namana lamang niya ang posisyon na ito sa kanyang ama, at ito na ang kanyang pagkakataon, kaya naman ay sinabi nito na maaari na niyang iwan ang lahat sa kanya. Nang bigla naman na may nagsalita sa kanyang gilid at tinawag ang atensyon niya, sabi nito na nais niya din na sumama sa isang master sa pagpunta nito sa Imperial Palace. Ang Merem Alliance head ay nag-ampo ng 3 bata, at ito ay si Muyuju, Kang So-a, at Yeon Buso. Ang lahat ay mga labis na talentado pagdating sa martial arts, ngunit si Yeon Buso ay sobra pa sa talentado, na kahit na ang 17 mga master ay tumulong upang palakihin siya. Masaya naman na napapaisip ang Merem Alliance head na mukhang ito ay dahil sa Demon Lord kaya ito naging interesado sa misyon, at ngayon na naisip na niya, ay parang siya din ito noong panahon nila ng dating pinuno ng Heavenly Demonic Cult na si Chian Ojong, at ang pagtatapatan ay isang magandang paraan upang mas lumakas. Dagdag pa nito na maaring mapanganib ito ngunit mas magandang pagkakataon ito para makakuha ito ng mga kasanayan, kaya naman ay sinabi nito kay Yeon Buso na maaari niyang gawin ang nais niya, na agad naman nitong ipinagpasalamat. Sabi naman dito ng master na isang karangalan ang makasama ito sa misyon, sumagot naman ito na kahit na wala siyang magagawa pa na maganda ay nais pa din itong makatulong sa kanya. Masaya naman nitong sinabi na kasama siya ay ang Master Changsu ay mag-aalala para sa kanyang braso, na ikinatuwa naman ng lahat. Sa isip nito na ang isang genius na nagawang makapagpalakas sa loob lamang ng 3 buwan ay sasamahan siya, at mukhang magiging madali ang kanilang misyon. Sa isip naman ni Changsu na kung ikukonsidera nito ang kanyang pagiging mainitan ang ulo, ay si Pang Muol ay hindi nararapat na tawagin bilang isang master, at siya na tinanggihan ang kanyang paalala patungkol kay Chian Yu-woon, dahil ang pinuno ng demonic cult ay hindi nagpapakita ng awa, hindi nito inaasahan na mapapaslang ang master dahil sa alyansa na mayroon sila, ngunit gusto nitong makita ang ekspresyon sa mukha nito sa kanyang pagbabalik. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas ang 3 araw, sa Dragon Palace, sa Great Ming Empire Imperial Palace, sa South Gate, ay sinabi ng isang eunuko na ang mga kasama niya ay mula sa Merem Alliance at inutusan niya ang gwardya na agad na magmadaling gumawa ng kanilang entry pass, na sinunod naman nito. Kaya naman ay sinabi ng eunuko na kailangan nila munang maghintay ng kaunti pang sandali, na sinabi naman ng ika-17 master na walang problema at ayos lamang sila, nang kinausap naman nito ang isang master. Sabi naman nito na kung kasama nila ang Great Master Gakyeon ay sigurado siya na isa sa ibibigay nitong suhestyon ay ang Budismo bilang pamalit. At ngayon na siya ang kanilang kasama ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sabi naman ng isang master na kaya hindi siya sumama ay dahil sa mayroon din itong gampanin na dapat na gawin, at sinabi nito na kakausapin na muna nila ang emperor, dahil sa hindi pa naman ito ipinapusara ang templo kaya naman ay hindi mahirap ang mapapayag ito. At para naman sa kanyang kasama na si Yeon Buso, na talagang nakakadismaya na wala ang demonic cult leader sa lugar na ito ngayon, na sinang-ayunan naman niya. Sa isip nito na sa tingin niya ay hindi sila itinadhana na magkita, nais sana nitong makita ang ating bida na kung gaano ito kalakas dahil sa ang second strategist na si So-hee ay labis itong hinahangaan. Dagdag pa nito na dahil sa ang katawan ng personal na gwardya ng Emperor ay sinunog na ay hindi na nito magagawa pa na masuri ang natamo nitong pinsala sa ating bida. Halos ilang buwan pa lamang nang marinig nito na si Yu-woon ay nasa evolutionary realm pa lamang, ngunit ngayon ay labis na tumaas ang martial arts nito upang magawa ang formless sword, ngunit hindi naman siya naniniwala dito, dahil ang sigurado pa lang siya ay mas lumakas ito sa kanya. Sabi pa nito na talagang nakakapanabak ang pagkikita nila, at sa tingin niya ay hindi nais ng kalangitan na siya at ang Orthodox Merem ay umunlad. Si Yeon Buso ay nakipaglaban sa mga martial artist matapos na pumasok sa Jangho, ngunit hindi nito maitago ang kanyang pagkadismaya, dahil ito sa walang kaedad niya ang nagagawang tapatan siya. Sa ngayon ay mayroon lamang iilang mga master sa 17 master ng Merem Alliance ang nagagawang manalo sa kanya sa isang duelo,
at doon niya napagtanto na siya ay isang genius. Sa isip nito na kung ang ating bida ang totoong makakatapat sa kanya, ay sigurado siya na gagawa ang kalangitan ng paraan upang magkatagpo sila balang araw, kahit pa subukan nito na iwasan siya. Nang bigla naman na napasigaw ang eunuko at sinabi na mayroon silang problema, nagtanong naman ang isa pang eunuko na naghahantay sa labas kung dala na ba nito ang kanilang entry pass, sinang-ayunan naman niya ito, kaya naman ay sinabihan siya ng isang eunuko na kumalma lamang ito. Ngunit sinabi nito na sa pagdating ng mga tagasunod ng Heavenly Demonic Cult dito kaninang umaga, ay ang pagpapasara sa mga templo ay agad nang ipinatupad. Sa narinig ng mga ito ay nagulat naman sila, sabi nito na wala na silang oras pa at kailangan na nilang makausap ang Emperor ngayon din, sabi naman dito ng isang master na hindi maganda ang nangyayaring ito, kaya naman ay sinabi niya na susubukan niyang pahintuan ang mga ito sa pagpapasara ng Law Hall. Dahil dito ay mabilis na nagtungo sila Yi Buso at ang ika-17 master sa kinaroroonan ng Emperor, at ang isang master naman ay nagtungo sa kinaroroonan ng mga miyembro ng demonic cult upang pigilan ang mga ito. Sa nangyari naman ay napapangiti si Yon Buso dahil sa kung ganun ay ang demonic cult leader ay nakabalik na din. Sa templo naman na makikita sa southeast ng Dragon Palace, sa main temple 3 Puritais, ay kinakaharap ng mga ito ang mga ibang miyembro ng Murem Alliance at sa ginagawa ng mga ito na pagpigil sa kanilang gagawin dito. Matapos na maipatabi ng isang miyembro ng demonic cult ang isang taga-Murem Alliance, ay sinabi nito na magtatayo sila ng kanilang sariling templo gaya ng kung ano ang iniutos sa kanila, at sinasabi sa mga ito na sila ang mali sa sitwasyon na ito. Sumagot naman ang isa na tingin ba ng mga ito na magagawa nila ang kanilang nais kung ang emissary ng Murem Alliance ay nandito, nang sinabi naman dito ni Heobong na mukhang nakakainis na ang mga nangyayari, kaya naman ay agad itong nagpalabas ng flame chi sa kanyang kamay, at hindi din nagtagal ay agad itong ipinang-atake sa malapit na puno na agad ding nagliyab. Napapatanong naman ang ibang nakakita na kung ano namang klaseng evil art ang ginawa nito. Matapang namang sinabi dito ni Heobong na susunugan niya ang kung sino ang nais na pigilan sila, kaya naman ay agad nitong sinabihan ng mga tagasunod ng Murem Alliance na mag-ialis na ang mga ito habang mabait pa siya. Nang bigla naman na natigilan ito, dahil sa pagdating ng iba pang mga miyembro ng Murem Alliance, matapos ay sinabi ng master na masaya siya dahil sa hindi pa sila nahuli ng dating, dagdag pa nito na alam niya na magkakampi sila, ngunit may mga linya sila na dapat ay hindi ng mga ito na tinatawid. Tinanong naman siya ni Heobong na kung sino naman ito, at kung ano naman ang pakialam niya sa mga sinasabi ng master sa kanya, ngunit sa isip naman ng master na may nararamdaman siyang kakaiba sa isang ito, dahil wala naman ito sa edad na 20 ngunit ang kanyang aura, ay mukhang nasa evolutionary realm na din siya. Dagdag pa nito na mukhang ito ay ang demonic cult leader, at ngayon ay alam na nito kung bakit napagkamalan ni Changsu na nasa life and death realm na ang pinuno ng demonic cult, ngunit sigurado siya na hindi. Kaya naman ay nagpakilala ito na siya ang pinuno ng Hengshan sect, kaya naman ay nakiusap siya kay Heobong na umalis na dito at isama na din ang kanyang mga tagasunod. Naguguluhan naman dito si Heobong sa sinasabi sa kanya ng master. Nang bigla naman itong sumigaw at sinabi na ito ay ang teritoryo ng Orthodox Alliance, at huwag nitong sisirain ang batas ng kanilang alyansa, nang sinabi naman dito ni Heobong na kung kailan pa naging teritoryo ng Orthodox faction ang Imperial Palace. Sa isip nito na makakaya naman niyang mapatamba ito, kaya naman ay sinabi nito kay Heobong na binalaan na siya nito, at siya ang nagdala nito sa kanyang sarili, at siya na demonic cult leader, at huwag sana niyang pagsisihan ito. Nang bigla naman na nagsalita si Yuwon sa kanyang likudan at tinatanong kung ano naman ang kanyang dapat na pagsisihan, sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang master sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay nagtanong ang master na kung sino naman siya at agad na inatake ang ating bida, ngunit nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil nagawa lamang na mabasag ni Yuwon ang kanyang sandata gamit lamang ang sword aura sa kamay nito. Matapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na siya itong unang umatake, kaya naman ay agad niya itong hinablot, at nang matapos ay binuhat paitaas.
Sa isip nito na hindi niya magamit ang kanyang reflective enhanced energy, at ang chi nito ay nakakamangha. Matapos ay ang lahat ng nakapalibot sa ating bida na miyembro ng Heavenly Demonic Cult ay nagsiluhod at binati ang pagdating ni Yu-Woon. Dahil dito ay bigla naman siyang nagtaka at pinagpawisan, dahil sa ito pala ang tunay na Demonic Cult leader at hindi ang isa na kausap niya kanina. Sa isip naman ng kasamahan na kasama ng Master na ang taong ito ay nagawa lamang na hawakan ang kanilang Master at halos hindi na ito makagalaw. Kaya naman ay nakipag-usap ito sa iba gamit ang sound telepathy na ang kanilang master ay maaring mapaslang sa ganitong sitwasyon, kaya naman ay gagamitin nila ang serial sword harmony kapag sinabi na nito, hindi din nagtagal at agad na nagbigay ito ng senyales ng kanilang gagawing pag-atake, kaya naman ay agad na tumalon ang dalawa sa itaas ng ating bida, nang makakuha ng tamang distansya ay agad na sumugod pababa. Habang papa-atake ay inuutusan ng mga ito ang ating bida na bitawan nito ang kanilang master, ngunit bago pa umabot ang mga ito sa kinaroroonan ng kanilang master at ni Yu-Woon, ay agad naman na nakatikim ang dalawa ng atake mula kay Wang Hul at sa Grand Guardian, na ikinatalsak ng mga ito. Matapos ay sabi ni Wang Hul na hindi dapat ganito sila makipag-usap sa kanilang Demon Lord. Sa isip naman ng isa sa mga napatalsik na ang ganitong puwersa sa isang pag-atake lamang, ay talagang nakakamanghang kakayahan. Agad naman na tinawag ni Heobong si Wang Hul dahil sa matagal nilang hindi nagkita, na binati din ito pabalik. Ngunit bigla naman itong natigilan dahil sa masaya ito na siya lamang ang bukod tangi sa Six Swords Troop ang nakaabot ng Evolutionary Realm, ngunit kung titignan nito ang aura ni Heobong, ay sigurado siya na mas mataas pa ang level nito kumpara sa kanya. Dagdag pa nito na mukhang mas mataas ang martial realm nito gaya ng ipinapakita ng kanyang aura, at mukhang makukuha na nito ang unang posisyon sa Six Swords Troop. Nang bigla naman na nagalit ang master at sinabi sa ating bida na siya ang nagdala nito sa kanyang sarili, kaya naman ay agad itong nagpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan, at nagsagawa ng isang teknik at ito ay ang indirect strike. Agad naman na pumulibot ito sa kamay ni Yu-Woon, ngunit itinapon lamang ng ating bida ang atake sa lupang kanilang kinatatayuan, at sa lakas nito ay nagsanhi ito ng pagkabitak. Sa nangyari ay gulat na gulat ito dahil sa nagawa lamang nitong mapawalang bisa ang kanyang indirect strike na labis niyang na-master. Kaya naman ay napasabi ito na tama nga si Chang Su. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na mukhang ang monghe na ito ay mataas ang determinasyon na pigilan sila. Sabi naman ito sa ating bida na siya ay isang monghe na mula sa Merem Alliance, at pag-usapan nila ang hindi pagkakaintindihan dito. Nang bigla naman na tinanggalan ito ng isa niyang braso ng ating bida, sa nangyari ay labis naman itong nagsusumigaw sa tindi ng sakit na nararanasan niya. Matapos ay inihagis ito ni Yu-Woon sa mga kasamahan niya, at sinabi na dahil sa magkakampi sila ay titigil na ito sa kanyang braso. Gulat na gulat naman dito ang mga kasama niya dahil sa madali lamang niyang tinalo ito kahit pakilala ito sa tawag na Sword Empress ng nakararami. Matapos ay nagutos si Yu-Woon na itali ang mga ito at kung magmatigas ay maari nilang paslangin, na agad naman na sinunod ng lahat. Sa Jinan Palace Main Building naman, ay namamangha ang isang master at napapasabi na kung posible ba na magawa ito, ngunit siya na nagawang makaabot ng evolutionary realm kahit na sa batang edad nito, ay marahil na nasasaksihan niya ang paglikha sa pinakamalakas na martial artist sa buong mundo. Matapos na pahintuan ito ng Emperor sa kanyang ginagawa ay tinanong naman ng master ito kung nakita ba ito ng Emperor. Dahil ito ang martial prowess ng magiging isa sa 5 great martial artist ng Zhongyuan, nagtanong naman ang Emperor kung 5 great ba ang sinabi nito. Sa isip naman ng master na kailangan niyang maipaalam sa Emperor, na ito ang Merem Alliance na paprotekta sa Imperial Palace at hindi ang Demonic Cult, kaya naman ay sabi nito na huwag nang mag-alala ang Alliance leader, dahil sa nagawa na ni Yon Buso ang kanyang tungkulin. Nang bigla naman na sumanyas ang Emperor, at naglapitan ang mga tagasunod nito, sa nangyari ay nagtataka naman si Yon Buso, na kung bakit sila napapalibutan ng maraming bilang ng mga mandirigma ng palasyo. Sa nangyari ay nagtanong naman ang master na kung ano ang mga taong ito, sumagot naman ang Emperor na 300.
Ito ang numero ng mga tao na puwersahan na pinaluhod ng Heavenly Demonic Cult Leader Jian Yuun nang gamit lamang ang isang pagkumpas ng kanyang kamay. Dagdag pa ng Emperor na kung ang sabi ba niya ay siya si Yon Buso, ay subukan niya ulit ang kanyang ginawa. Sa narinig naman na ito ni Yon Buso ay bigla siyang natigilan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip nito na kung tama ba na 300 ang kanyang narinig, ang kasama niyang si Master Pang ay makakaya na matamba ang lahat ng ito ng siya lamang, ngunit ibang kaso na kung susubukan niya na puwersahin ang lahat na ito na mapaluhod gamit ang True Energy. Dagdag pa nito na kahit gawin niya pa ang lahat ng kanyang makakaya, ay maaari niyang magawa ito sa 100 sa loob ng kalahating oras, at hindi posible na puwersahin ang 300 tao sa isang kumpas lamang ng kamay. Tinanong naman siya ng Emperor na kung anong mali, at tinanong kung makakaya ba niya ito. Nagpadala naman ng sound telepathy ang Master kay Yon Buso at sinabi na mukhang nagpapalabis lamang ang Emperor, at tingin niya na nais lang nitong makita kung gaano ito kadalubhasa. Sa isip naman ni Yon Buso na ang mga ganong usap-usapan ay palaging minamalabis, ngunit ang patunayan ang kanyang sarili sa harapan niya sa ganitong sitwasyon, ay sa tingin niya na ang demonic cult leader ay talagang ang kanyang katapat. Kaya naman ay sinabi nito sa Emperor na makakaya niya na magawa ito, ngunit isang pambabastos sa Demon Lord at para sa kanya na subukan ang kopyahin ang kanyang ginawa, kaya naman ay may iba na lang ito na ipapakita sa kanya. Nagtaka naman ang Emperor sa sinabi niyang ito, matapos ay agad nitong ikinumpas ang kanyang kamay, at ang mga sandata ng mga mandirigma ng palasyo ay nagsilutangan sa itaas. Namangha naman dito ang Emperor at sinabi na ito ay ang Chi Sword Control, maging ang mga tao sa loob ay napapatanong kung totoo ba na ito ay ang Chi Sword Control. Sabi ng Great Flourishing Head sa Emperor na ito ay isang pinaka-advanced skill na tanging posible lamang na magawa ng mga 5 great martial artists ng Jiangho. Nagtaka naman ito sa 5 great martial artist na tinutukoy nito, kaya naman ay nagtanong ang Emperor na kung kasama din ba doon ang demonic cult leader sa 5. Hindi naman ito sinang-ayunan ito, ngunit sa kanyang narinig ay ang dating Demon Lord ang nakasama doon. Sa isip naman ng Emperor na ang 5 great martial artist ay dapat na napakalakas, kaya naman ay napatanong siya na kung gaano naman kaya kalakas ang demonic cult leader na si Yuun. Dagdag pa nito na ang isang maaring maging isa sa 5 great martial artist ang nasa harap niya, ngunit hindi pa din ito sapat kahit pa na ang alliance leader ang magpunta dito upang patunayan ang kanyang sarili, ngunit ang magpadala lamang ng isang bata na kagaya nito ay hindi katanggap-tanggap. Sabi pa nito na gusto niyang malaman kung mapapanatili pa ba niya ang ganitong ekspresyon sa kanyang muka kapag nakaharap na nito si Qian Yuun. Sa isip naman nito ay gamit ang isang teknik ay magagawa nitong mapabago ang isip ng Emperor, matapos ay mayabang nitong sinabi sa Emperor na makakaya nitong depensahan ang kanyang sarili mula sa mga atake ng mga eunuko sa kanya, nang hindi gumagawa ng kahit anong paghakbang sa bilog sa kanyang paanan. Kaya naman ay sinabi ng Emperor na kung ganun ay nais na niyang makita ito, kaya naman ay agad na nagsisugod ang mga eunuko upang atakihin si Yon Buso. Kaya naman ay agad itong naghanda, at agad na inatake ang lahat ng mga papasugod. Sa nangyari ay lumikha ito ng malakas na buhawi na pumulibot sa kanya, at nang matapos ay ang lahat naman ay nagtalsikan papalayo sa kanyang direksyon, at ang teknik na ito ay ang Peach Blossom Heaven Reflection. Nang matapos ay namamangha naman ang mga eunuko dahil sa isa itong nakakamanghang puwersa ng True Energy, at napapatanong na kung papaano ang isang bata na kagaya niya ay ganito katalentado. Matapos ay masayang-masaya naman si Yon Buso dahil sa matagumpay niyang nagawa ito, kaya naman ay tinanong niya ang Emperor na kung ano ang masasabi niya dito, ngunit malamig naman siyang tinanong ng Emperor na kung ito na ba ang lahat ng kanyang maipapakita. Sa narinig nito ay nagtataka naman siya dahil sa mukhang nadismaya lamang ito, at mukhang hindi nakakamangha ang kanyang mga ginawa. Kaya naman ay sinabi ng Master na ang ginawa ni Yon Buso ay hindi posible na magawa ng kung sino na hindi karapat-dapat na matawag bilang isang 5 great martial artist. Ngunit sinagot naman siya ng Emperor na kung sa tingin ba nito na hindi niya alam ang patungkol sa 5 great martial artist ng Jiangho,
Dagdag pa nito na naiintindihan niya na talentadong bata si Yon Buso. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung magagawa ba niyang matalo ang kanyang ama sa pamamagitan lamang ng 3 pag-atake. Sa narinig naman na tanong ng Emperor sa kanya ay bigla itong natigilan at napatanong kung tama ba ang kanyang narinig. Sa isip nito na kahit na nasa Mystic Realm siya, ay ang kanyang ama ay naabot na ang rurok ng mga blade technique, kaya naman ay papaano niyang matatalo ito. Dahil sa hindi makasagot si Yon Buso dito ay sinabi na lang ng Emperor na huwag na niyang isipin pa ito, dahil hindi magbabago ang kanyang desisyon, at makakaalis na sila. Sabi naman niya na hindi maganda ito, dahil sa kalagayan nila ay ang Heavenly Demonic Cult ay magiging opisyal ng relihiyon ng Great Ming Empire. Nang bigla naman na may nagmamadali na pumasok sa palasyo upang may ibalitang importante, kaya naman ay tinanong nito kung ano ang naging problema. Nang makapasok ay agad naman ito na binati ang Emperor. Sabi naman niya na may kinakausap siya sa loob at ano naman itong kaguluhan na nagaganap. Nang bigla naman niyang sinabi na sana ay magbago pa ang isip ng Emperor dahil sa ang Great Ming Empire ay sinusunod na ang pamamaraan ng Daoist sa mahabang panahon, at tinanong ang Emperor kung bakit nito hinayaan na ang leader ng demonic cult at ang mga kasamahan nito na wasakin ang kanilang mga templo. Sa narinig naman na ito ni Yon Buso ay bigla itong nakaramdam ng tuwa dahil sa nandito na pala ang demonic cult leader. Kaya naman ay nagpadala ito ng sound telepathy kay Master Pong at sinabi na mukhang mas mapapadali na ito ngayon, dahil sa lalabanan na lang nito ang demonic cult leader, at papahintuan ang lahat ng mga nangyayari dito. Matapos ay sinabi ng Emperor na hindi na magbabago ang kanyang isip at maari na silang makaalis, na sinang-ayunan naman ng dalawa. Sa isip naman ng Emperor na aalis ang mga ito na parang sumuko na ngunit kitang-kita naman na kung ano ang nais nilang gawin, dahil ang mga mata ni Yon Buso ay kuminang nang malaman na nandito ang demonic cult leader, at ang pagiging aroganti ay maaring makapaslang ng kung sino, at sinubukan na niyang mailigtas silang dalawa. Nang makalabas ang mga ito ay agad silang nagtungo sa kinaroroonan ng ating bida. Habang papatungo ay tinanong naman ni Yon Buso ang eunuko na kung nakita na ba niya ang demonic cult leader, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na hindi lamang niya basta nakita ito, dahil sa totoo lamang, ay ang pakiramdam noong araw na iyon ay hindi niya moari, at ang taong iyon ay hindi isang tao, siya ay isang Diyos. Sa isip naman ni Yon Buso na ito ay kagaya ng sinasabi ni Chang Su, sinasabi ng kanyang utak na mapanganib ito, ngunit hindi niya maitago ang sayang kanyang nararamdaman. Nang malapit na sila sa lugar, ay nagtaka naman ang master sa kanyang nakita, dahil ang mga taong nakaupo ay ang mga miyembro ng Hengsan sect. Kaya naman ay sinabi nito kay Yon Buso na siya na muna ang unang aatake, sa isip nito na ngayon ay nakakuha na siya ng kanyang pagkakataon. Kaya naman ay agad nitong iniutos habang papalapit na ilabas na nila ang kanilang mga sandata, dahil ito na ang oras para iligtas ang kanilang mga kapatid. Nang bigla namang nagtaka si Yon Buso, at napatanong kung ano itong nakakatakot na aura na kanyang nararamdaman, napapatanong siya na kung ito ba talaga ay isang aura ng isang tao, kaya naman ay agad nitong pinapahinto si Master Pong na papasugod. Dahil sa hindi na siya marinig nito, ay agad na siyang nagtungo dito, ngunit nang makarating siya, ay laking gulat naman ito sa kanyang nakita, dahil sa ang Master Pong na kanyang tinatawag ay putol na ang isang braso at apak-apak na ng ating bida. Naramdaman naman ni Yu-won ang kanyang pagdating kaya naman ay napasabi siya na mukhang may iba pang tao sa paligid, ang nais na magmakaawa sa kanya upang matanggalan din ng braso ngayong araw.